Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, bagong Pilipinas at sa lahat po ng nanonood ng ating programang Police News Network. Kami po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Police Captain Nomer Macaraiga. At ngayong hapon po ng Lunes, makakasama po natin bilang guest co-host si Seaman First Class Jmar Marcos mula po sa Philippine Navy. Magandang araw sa iyo, Sir Jmar. Magandang hapon din po, sir. Maraming salamat po sa muli sa PNP sa tiwala at sa pagkakataong maging bahagi ng inyong programa. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Suspect sa grave coercion at voyeurism, arestado ng PNP Anti-Cybercrime Group. Aabot sa kalahating milyong piso ang halaga ng pinagbabawal na droga na sabat sa Iloilo. At iligal na baril, bala at shabu na kumpiska sa search warrant operation sa General Santos City. Balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa loob ng 5 minuto, kalaboso ang 2 out-of-school youth na umano'y nanloob sa isang establishmento sa San Jose City, Nueva Ecija, matapos madakip sa maagap na responding mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ang insidente ay hindi lamang tagumpay sa pagpapatupad ng 5-minute response time na direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III, kundi paalala rin sa lumalalim na isyu ng kabataang napapalayo sa edukasyon at naakit sa maling landas. Patrolwoman Janice Bulahaw, ibalita mo. Arestado ang 2 out-of-school youth matapos ang isang insidente ng panloloob sa isang tile depot sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Kaanawan, San Jose City. Kinilala ni Police Colonel Heril Daguit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang nagreklamo bilang isang 33 anyos na manager ng LNJ Tiles Depot na agad na nagulat sa San Jose City Police Station. Base sa pagsusuri ng CCTV footage, dakong alas 11 ng gabi ay namataan ang 2 menor de edad, kapwa residente ng Barangay Bunga, Karanglan, Nueva Ecija, na sa pilitang pumasok sa establishmento sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong at pagsira sa kisame. Batay sa inisyal na investigasyon, tinangay ng mga suspek ang humigit kumulang 2,000 pesos at mga kagamitang tinatayang nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Ayon pa sa ulat, sinira rin ng mga suspek ang ilang produkto sa pamamagitan ng pagkalat ng rugby solvent sa loob ng tindahan na nagdudulot ng karagdagang pinsala. Sa mabilis na tugon ng San Jose City Police Station, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga operatiba na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspek. Na-recover din mula sa kanila ang kanilang sinakyang motorsiklo, isang pulang Rusi 125,
Ang dalawang menor de edad ay tinuring bilang children in conflict with the law at dinala sa San Jose City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ayon kay Police Colonel Bruno, laging handa ang ating kapulisan na rumesponde sa loob ng itinakdang 5-minute response time policy. Para naman sa mga menor de edad, sila ay sasailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng San Jose para sa tamang interbensyon at paghawak, alinsunod sa umiiral na batas para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Patuloy ang NEPO sa pagpapatupad ng mabilis at epektibong serbisyo upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Bulahaw. Di na nakapagtago pa ang isang lalaki matapos siyang maaresto ng Eastern District Anti-Cybercrime Team dahil sa mga kasong grave coercion at paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Yan ang tinutukang balita ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito matapos siyang arestuhin ng mga otoridad kasunod ng reklamo ng isang biktima na kanyang nakilala sa isang social media platform. Ayon sa investigasyon, nagbanta ang suspect na ipapakalat ang mga masiselang larawan at video ng biktima kung hindi ito makikipagkita sa kanya. Dahil dito agad na nakipag-ugnayan ng biktima sa mga tauhan ng Eastern District Anti-Cybercrime Team upang magsagawa ng entrapment operation. Sa napagkasunduang lugar ng pagkikita sa Fairview, Quezon City, isinagawa ang operasyon na nagresulta sa agarang pagkakaaresto kay alias Joey, 34 anyos, na nahaharap sa mga kasong grave coercion at photo and video voyeurism, parehong may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Pansamantalang nasa kustodiya na ng IDAC ang suspect para sa dokumentasyon at paghahanda ng kanyang inquest proceedings. Kamakailan, kami po sa Eastern District Anti-Cybercrime Team ay matagumpay na nakahuli ng isang online sexual predator na nananamantala ng mga babae at minor de edad gamit ang social media. Nais po namin na muling balaan ang publiko na hindi lahat ng kausap online ay totoo at marami ang mapagsamantala. So upang maiwasang mabiktima, huwag basta magtiwala o magbahagi ng sensitibong larawan o impormasyon online. Sa ating mga magulang, bantayan po ang ating mga anak at kausapin sila. Para sa ating mga kabataan, matutong magsabi sa mga magulang o pulis kapag may kahina-hinalang kausap at huwag na huwag matakot magsumbong. Ang laban kontra online exploitation ay laban nating lahat. Maging mapanuri, maging maingat at magsumbong kaagad. Kami sa Eastern District Anti-Cybercrime Team ay patuloy na nakabantay. Maraming salamat. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Walang ligtas sa kamay ng batas ang dalawang lalaki na kabilang sa top 10 most wanted persons matapos silang maaresto ng mga otoridad sa magkahiwalay na operasyon sa mga lungsod ng Navotas at Caloocan. Patrolwoman Glazel Ann Esperanza sa balita. Magkahiwalay na operasyon bilang bahagi ng pinahigpig na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad. Matagumpay na naaresto ang dalawang individual na kabilang sa top 10 most wanted persons sa antas ng istasyon ng Navotas at Caloocan. Unang naaresto ang isang 38 anyos na lalaki sa barangay San Jose, Navotas City. Nahuli siya sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inilabas ng RTC Branch 73 ng Malabon City. Dahil sa bigat ng kaso, walang piyansa ang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang kalayaan.
Kabilang siya sa top 6 most wanted person sa istasyon ng Navotas. Sa kasalukuyan, siya ay nakakulong sa Custodial Facility Unit ng Navotas City Police Station. Samantala sa hiwalay na operasyon sa Caloocan, naaresto rin si alias Owa, 22 anyos na kabilang sa top 10 most wanted person sa istasyong ito. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na inisyu ng RTC Branch 129 Caloocan City, may inirekomendang piyansa na 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isinailalim siya sa kaukulang medikal na pagsusuri at kasalukuyang nasa kustodiyan ng pulisya habang inaasikaso ang kaukulang dokumentasyon. Ang sunod na pag-aresto ay patunay ng patuloy at masigasig na pagtugis ng kapulisan sa mga taong may kinakaharap na kaso at lumalabag sa batas, isang hakbang patungo sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Bagamat may edad na, hindi ito naging dahilan upang kalimutan ng batas ang bakas ng kasalanang iniwan ng isang senior citizen na wanted sa kasong sexual assault nang arestuhin ito ng pulisya sa Dingras, Ilocos Norte. Nakibalita dyan si Police Master Sergeant Marvin Jake Romero. Arestado ng mga otoridad ang isang top 3 most wanted sa municipal level matapos ang isinagawang operasyon ng tracker team ng Dingras Municipal Police Station. Isinagawa ang operasyon dakong alas 7:15 ng umaga sa Barangay Suyu, Dingras, Ilocos Norte, na nagresulta sa pagka-aresto kay Warlito, 75 taong gulang at residente ng Barangay Barong, Dingras. Ang nasabing operasyon ay bungsod ng isang warrant of arrest sa kasong sexual assault sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Section 5B ng Republic Act 7610, inirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, agad siyang dinala sa Dingras District Hospital para sa medical examination at dinala sa himpilan ng Dingras PNP para sa kaukulang dokumentasyon. Nilinaw rin ng mga otoridad na ang suspect ay hindi drug surrenderer at wala ring ibang warrant of arrest na nauna nang inilabas laban sa kanya. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Marvin Jake Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Master Sergeant Romero. Sa maliit na isla ng San Miguel sa Tabaco City, Albay, nasa kote ang isang lalaking wanted sa kasong statutory rape matapos siyang arestuhin ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest. Ang report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. Naaresto ng mga operatiba ng Tabaco City Police Station ang isang individual na kabilang sa listahan ng City Most Wanted Persons dahil sa kasong statutory rape. Ang operasyon ay sinagawa dakong alas 7:30 ng gabi sa sitio Naghilo-Hilo, Purok 3, Barangay Hacienda, San Miguel Island, Tabaco City. Ang suspect, isang estudyante at residente ng sitio Tinambakan, Purok 4, Barangay Hacienda, ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong paglabag sa Republic Act 116484. Pinangunahan ang operasyon ng Tabaco City Police Station sa ilalim ng superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Edmundo A. Cirillo Jr., hepe ng Tabaco City PNP. Ipinalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal na ipiniwalag sa wikang Bicol upang matiyak ang kanyang ganap na pagkakaunawa. Ayon sa pulisya, ang pagkakaresto ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad sa lungsod na naglalayong tiyakin ang hustisya para sa mga biktima at ang kaligtasan ng buong komunidad. Mula dito sa Bicol Region, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lobendino Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Police Staff Sergeant Lobendino. 3 hinihinalang drug personalities ang naaresto sa bisa ng bypass operation na ikinasa ng Pasay City Police bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga. Nakatutok dyan si Patrolwoman Maika May Bahiwag.
Arestado ang 3 individual na kabilang sa drug watch list ng Pasay City Police Station sa ikinasang bypass operation dakong 9:45 ng gabi sa number 9 Leonardo Street, Barangay 61, Zone 8, Pasay City. Nagresulta ang nasabing operasyon sa pagkakadakip ng mga suspek na kinilalang sina alias Tropa, 27 taong gulang, alias Maylin, 35 taong gulang at alias Nino, 32 taong gulang. Nasamsam mula sa mga suspek ng Pasay Police ang 26 na sachet ng hinihinalang shabu, itim na coin purse na pinagtaguan ng droga at bypass money na nagkakahalaga ng 750 pesos na tunay na salapi. Tinatayang nasa 19.57 gramo ang kabuang timbang ng nakuhang droga na may standard drug price na 133,076 pesos. Nakakulong sa custodial facility ng Pasay City Police Station ang mga suspek at sasampahan ng kasong paglabag Sections 5 at 13 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, ako po ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Mikami Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bahiwag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Bumog ang isang suspect sa bypass operation sa Oton, Iloilo nang magpositibo ang bentahan sa pagitan nito at ng pusher buyer. Nasamsam naman ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na droga mula sa naturang suspect. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Umabot sa mahigit kalahating milyong piso ang matagumpay na nakumpiskang halaga ng hinilaang shabu ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit sa isang drug buy-bust operation na isinagawa sa Barangay Bakyad, Oton, Iloilo, bandang alas 5 ng hapon. Ito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Glenn Suliman, OIC ng PDEU, ang pangunahing target sa operasyon na si alias Itek, 36 na taong gulang, matapos itong aktwal na magbenta ng 5 sachet ng pinaniniwalaang shabu sa halagang 15,000 pesos sa police pusher buyer. Nahuli rin sa operasyon ng 2 umano'y kasabwat ni alias Itek na nagsisilbing mga runner na kinilalang sina alias Tibor at alias Toto, pawang 24 na taong gulang at residente rin na nasabing barangay. Sa kanilang pagkakaaresto, nasamsampa mula sa kanilang pag-iingat ang karagdagang 18 na sachet ng hininilaang shabu na may timbang na humigit kumulang 70 gramo at nagkakalaga ng tinatayang 476,000 pesos batay sa standard drug price. Dagdag pa ni Police Captain Suliman, matagal nang minamanmanan si alias Itik dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na droga na umabot sa halos 2 buwang surveillance bago isinakatuparan ang nasabing buy-bust operation. Ang mga nadakip ay nasa kustodiyanan ng kapulisan para sa disposisyon at kaukulang dokumentasyon na siyang naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng patuloy na mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa pinagbabawal na droga sa lalawigan. Patuloy naman ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang mas malalaking personalidad sa likod ng naturang aktibidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Sa walang kapagurang anti-illegal drug operations ng pambansang pulisya, isang construction worker ang nahulihan ng tinatayang 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Tihero, Cebu City. Narito ang report mula kay Patrolwoman Annalyn Cano. Nasamsam mula sa isang construction worker ang 340k na halaga ng shabu sa kinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Police Station 3 Cebu City Police Office sa Bacblest, Barangay Tejero, Cebu City nito lamang 4 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, Station Commander ng Police Station 3 Cebu City Police Office ang suspect na si alias Daluidoy, 44 anyos, isang high-value individual at residente ng Sitio Malinaw, Barangay Careta,
Araneta, Cebu City. Banda alas 11:55 ng gabi ng kinasang naturang operasyon na humantong sa pagkakadakip sa sospek. Nakuha mula sa pag-iingat ng sospek ang isang coin purse, 16 na pakete ng hininalang shabu na may kabuuang timbang na 50.15 na gramo at may tinatayang halaga na 341,020 pesos. Kasalukuyang nakadetain ng sospek sa Police Station 3 Custodial Facility habang inihanda ang kaukulang kaso na isasampa sa kanya. Ang tagumpay ng sinagawang operasyon ay nagpapakita ng dedikasyon at husay ng ating kapulisan sa paglaban sa illegal na droga at sa pagpapanatiling kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Cebu City, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoob, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoob. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang matagumpay na search warrant operation ang isinagawa ng General Santos City Police na nagresulta sa pagkakasabat ng iligal na baril, mga bala at iligal na droga mula sa isang target na individual na hinihinalang sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad. Sa bisa ng utos ng korte, pinasok ng mga operatiba ng tahanan ng sospek kung saan tumambad ang mga kontrabando kasama ang mga hindi lisensyadong baril, live ammunition at sachets ng pinaghihinalang marijuana. Nakibalita dyan si Patrolwoman Emelu Pedroso. Ng mga tauhan ng General Santos City Police Station 10 sa isinagawang search warrant dahil sa pinaghinalaang shabu at iligal na baril sa isang 25 anyos na lalaking sospek na naganap sa Barangay Kalumpang, General Santos City nito lamang ika-7 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Police Captain Rogelio P. Gabriel Jr., District Director ng Police Station 10, kinilala ang suspect na si alias Ober na dinakip sa bisa ng warrant of arrest. Sa paghahalughog sa tahanan ng suspect, nakuha ng mga otoridad ang isang homemade caliber .38 revolver na may serial number 127046, 5 piraso ng caliber .38 na bala, isang homemade single shot 5.56 mm, isang transparent ziplock na may lamang dahon at buto ng marijuana, at 2 pakete ng methamphetamine hydrochloride o ang tinatawag nating shabu. Reklamo para sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin na kaso ng sospek. Patuloy na pinapalakas na Police Regional Office 12 ang mga inisyatiba nito laban sa mga iligal na baril at droga at hinihimok ang komunidad na manatiling mapagbantay. Hinihikayat din ang mga mamamayan ay ulat ang anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa mga iligal na gawain sa kanilang pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emelu F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pedroso. Walang takas ang isa sa mga tinutugis na sangkot sa kalakaran ng iligal na droga sa rehiyon ng Davao. Ang top 6 drug personality ng Davao Oriental na naaresto sa isinagawang bypass operation ng PNP. Magbabalita dyan si Patrolwoman June Marie Joy Rupin. Malaking bakok sa kalakaran ng iligal na droga ang naitala matapos madakip ang isa sa mga pangunahing target ng anti-drug operation sa rehiyon sa Purok Puhada, Barangay Central, Mati City noong Hulyo 5 taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Al Anthony I. Gumban, officer in charge ng Mati City Police Station na siyang nanguna sa operasyon, kinilala ang suspek sa alias na Anan, 49 anyos, residente ng Cara 3, Riverside, Barangay Central. Nakuha mula sa pag-iingat ng suspek ang humigit kumulang 20 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos, drug paraphernalia at iba pang ebidensya. Sa kasalukuyan, isinailalim na sa masusing investigasyon ang kaso upang matukoy ang iba pang posibleng kasabwat ng suspek sa drug network sa rehiyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito
ay patunay na mas pinatibay na kampanya ng mga otoridad laban sa iligal na droga sa rehiyon. Patuloy ang panawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan at agad na iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang sama-samang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Lupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lupin. At para sa huling balita, buong tapang at sigla ang ipinamalas ng mga bagong mukha ng serbisyo sa matagumpay na send-off ceremony ng Public Safety Field Training Program Class 2024-01 Bagsik Diwa na isinagawa sa Police Regional Office, Bangsamoro, Autonomous Region. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Leonora Gawang. Matagumpay na isinagawa ang send-off ceremony ng Public Safety Food Training Program Class 2024-01 Bagsik Diwa nito lamang ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Probar Grandstand Camp Bijan sa Lipada kay Pendatun, Parang, Maguindanao del Norte. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng Probar, na kinatawanan ni Police Brigadier General Alan B. Manibog, Deputy Regional Director for Administration, katuwang ang iba pang opisyales. Kabuuang 255 na police trainees ang isa sa ilalim sa 6 na buwang field training exercise at itatalaga sa iba't ibang unit ng Probar upang mahubog ang serbisyo sa kanilang mga natutunan sa akademya. Sa kaniyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General Manibog ang kahalagahan ng disiplina, dedikasyon at profesionalismo sa pagsabak ng mga trainee sa totoong hamon ng pagiging alagad ng batas. Hinikayat niya ang mga kalahok na isapuso ang pangunahing halaga ng Philippine National Police at magsilbing matatag na tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang mga komunidad. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsasanay ng Probar sa paghubog ng mga dekalidad at responsibling pulis na tunay na tagapagtanggol ng mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng nanonood ng ating programa ngayong araw na to, maraming salamat po sa inyong lahat. At wag po nating kalimutan na i-dial ang 911 kung meron po kayong nais na sumbong o tulong mula po sa ating PNP. Ganon din po ang ating pasasalamat sa ating guest co-host ngayong araw na to, kay Seaman First Class Jmar Marcos ng Philippine Navy. Maraming salamat sa iyo, Sir Jmar. Thank you, sir. Nais ko rin pong pasalamatan at batiin ang aming Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espileta, Philippine Navy, at sa aming Simog PN Commander, Captain Gregory Gerald Fabig, Philippine Navy General Staff Corps. At sa aming Deputy Commander, Simog PN, Colonel Nilo Habson, Philippine Navy Marines General Staff Corps. At higit sa lahat sa aming Commandant CMO School, Commander Lady Chatterley Alvaro Sumbeling, Philippine Navy. At sa lahat po ng estudyante ng Journalist Advanced Specialization Course Class 0T-25, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat sa mga kasabahan po natin dyan sa Philippine Navy. Marami pong salamat at yan po, yung pong mga OJT dito sa PNP, tiyak po na may maitutulong po kami at meron din po kayong maibabahagi sa amin para ma-improve pa ang aming mga programa. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna po ni Chief PNP, Police General Nicolas Torredith III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Gaya po ng sinasabi ng ating Chief PNP, huwag nyo na pong hanapin pa ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya,
Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Police Captain Nomer Macaraig. At Seaman First Class Jmar Marcos mula sa Philippine Navy, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.